May mga pagkakamali tayo na minsan ay hirap tayong itama dahil na rin sa kagustuhan natin na gawin yon. Pero palagi nating isipin ang pwedeng maging resulta ng mga maling ginagawa natin. Ang kaparusahan kasi ay hindi basta kaagad na dumarating sa buhay natin. Ang sabi nga nila ay masarap gawin ang bawal, pero hanggang kailan ba tayo dapat na magpakasarap kung kapahamakan naman ang naghihintay sa atin sa bandang huli? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga active followers ng inyong YouTube channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Aliana, 27 years old at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya dito sa Valenzuela. Matagal nyo na rin po akong tagapakinig at halos lahat na yata ng inyong mga uploaded stories ay napakinggan ko na. Matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo pero pinalakas ko lamang muna ang loob ko. Alam ko kasi na mababash talaga ako sa kwentong ito. Pero kahit na ano pa man ang komento na mabasa ko mula sa ating mga ka-online, ay handa na akong tanggapin ang lahat ng yon basta makapag-share lamang ako ng aking kwento. Third year college nang una kong maranasan na mag-boyfriend, Papa Dudut. Andrew ang pangalan ng boyfriend ko noon at nagkakilala kami sa isang charity program. Mabait siya, gwapo at maginoo. Saglit niya lang din akong niligawan dahil hindi na ako nagpakipot pa sa kanya. Kapag kasi gusto mo ang isang tao ay wala na akong nakikitang dahilan pa para patagalin ang getting to know each other stage ninyong dalawa. Kaya naman ang maging kami na nga ay doon pa lang namin mas nakilala ang isa't isa. Habang tumatagal ang relasyon namin ay parang mas lumalabas din ang totoong ugali niya. Hindi pala siya gaanong kabait at kapasensyoso. Malate lang ako ng kaunti sa usapan namin ay mabilis nang umiinit ang ulo niya. May mga oras din noon na nasasaktan niya ako kasi may pagkasiloso siya. Noong una ay pilit kong iniintindi ang ugali niya. Kaya nga lang sobra rin palang nakakasakalang labis na pagmamahal. Dahil halos pagbawalan niya na akong makipagkita sa mga dati ko ng kaibigan. Kaya bago sumapit ang 7th month namin ay tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Nagkaroon pa ako ng ibang boyfriend noon pero hindi na ganoon kaseryoso, Papa Dudut. Parang nakikipagrelasyon na lamang ako kapag trip ko lang o bored ako sa life ko. Hanggang sa nagsawa na lang din ako sa pagpapalit-palit ng boyfriend. Ang sabi ko pa nga noon ay hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ko nararamdaman na seryoso na ako at siya na ang para sa akin. Kaya naman puro trabaho at gala with friends na lang muna ang finokus ko noon. Palagi kaming naka-out of town o kaya ay gumigimik sa mga resto bar kapag walang pasok sa trabaho kinabukasan. Nagpapakalasing hanggang sa hindi na halos makalakad pa uwi. Guys, labas lang ako saglit ha. Paalam ko sa mga kabarkada ko na masayang nagsasayawan sa gitna ng bar. O bakit ka na uuwi ka agad? Tanong ng isang kabarkada kong Yvette ang pangalan. Hindi, magpapahangin lang ako. Medyo nahihilo na kasi ako sa mga nainom nating alak sagot ko. Naku Aliana, mukhang humihina na yung bahay alak mo. Kailangan na yata ulit nating palakasin. Natatawang wika naman ni Laika. Kaya nga pero magyuyose lang ako sa labas saglit. Babalik din kaagad ako. Muling paalam ko sa kanila. Kahit medyo hilo na ako noon ay nagagawa ko pa rin maglakad sa gitna ng maraming tao hanggang sa makalabas na ako ng bar. Pumunta ako sa may smoking area at kinuha mula sa bulsa ko ang sigarilyo at lighter ko. Teka, nasa na yung lighter ko? Bulong ko ng sigarilyo ko lang ang malabas ko mula sa bulsa ko. Naiwan ko pa yata sa loob. Inis na bulong ko pa. Miss, kailangan mo ng lighter? Tanong ng isang lalaking lumapit sa akin. Matangkad siya, maputi at nakasuot ng fitted na polo shirt kaya kita ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Eto ang sabi pa niya nang iabot sa akin ng lighter. Kinuha ko naman ang lighter at saglit na sinindihan ang sigarilyo ko bago binalik yon sa kanya. Thank you.
Pasalamat ko nang makahit-hit buga sa sigarilyong hawak ko. "You're welcome," sagot niya. Ibinaling ko sa iba ang tingin ko habang siya naman ay nanatili malapit sa kinakatayuan ko. Saglit na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa, tanging ingay sa loob ng bar ang maririnig. Nagpapakiramdaman kami hanggang sa muli siyang nagsalita at pinakilala ang sarili niya. "I'm Tristan," wika niya. Ngumiti ako bago muling humithit buga ng hawak kong sigarilyo. "I'm Aliana," sagot ko naman.